Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito po tayo ngayon sa isang discussion na pwede po nating pag-usapan kung paano nyo po ito magagawa itong si Live Good. Okay? Pero bago po tayo mag-start, commercial muna tayo. Now, ano po ba itong pag-uusapan natin dito sa ating video for today, no? So, ito po yung tinatawag ko na steps to success in your Live Good business. So, things that you need to do and to have. Okay, dito po kay Live Good. Kasi marami po ang hindi nakakaunawa pa kung ano yung dapat nilang gawin pagka po, naging member na po sila ni Live Good. So, meron naman po tayong video na pwede nyo pong mapanood kung ano po yung dapat ninyong malaman tungkol po dito kay Live Good pag kayo po ay naging member na. So, ano po ba yung mga things that you need to do and to have dito po kay Lipgood? Umpisahan po natin doon sa step 1. Okay? Yung step 1 po natin is yung tinatawag po natin na learnings. Ano po ba yung mga learnings na yan? So, attend lang po kayo ng ating everyday Zoom meetings. No? Pag uma-attend po kasi kayo ng everyday Zoom meeting, at least nakaka-encounter po kayo ng mga iba't ibang tao na nagsasalita sa ating Zoom meeting at magkakaroon po kayo ng idea kung paano po natin ginagawa ang ating business online, okay? So, mas maganda rin po na panoorin nyo yung video presentation natin at least 5 times, no? Pwede rin naman po sa YouTube, no? Kasi may iba't iba pong presentation na makakakuha kayo ng iba't ibang ideas kung ano po yung sasabihin po ninyo, paano nyo po ipipresent, and so on, okay? So, at least po 5 beses, marami po tayo sa YouTube, no? Prospect list. Ano po itong prospect list? Of course, yung mga kakilala po ninyo, no? Kumbaga kaibigan ninyo, kamag-anak, no? May kilala kang nurse, may kilala kang professionals, may kilala kang doctors, may kilala kang OFW, lahat po ng kakilala po ninyo sa social media, no? Kaya nga po ako minsan nagtataka po ako bakit yung iba hindi makapag-sponsor ng tao. Eh, ang dami pong friends sa FB. Pwede naman po na i-offer po natin yung business at hindi naman po kayo mapapahiya na i-offer po itong opportunity natin because this is 100% legit at sigurado pong makakatulong po sa kanila. Okay? Develop your knowledge. Ibig sabihin, continuous learning lang po ang kailangan po natin dito. Kasi po, marami po dito sa Lipgood ang nagsasabi na parang ang hirap kumita. Yun ay kung nag-uumpisa ka pa lang. Ganun po talaga yun. Ngayon, kung may mga nakikita na po kayo na kumikita na dito kay Lipgood, yun po ay hindi lang sila basta-basta po. No? It takes them 10 years, 20 years of experience sa ganitong klase ng industriya. Kaya alam na po nila yung gagawin. Pero kung kayo po ay nag-uumpisa pa lang sa ganitong klase ng negosyo, develop your knowledge kasi po yun ang importante. So parang doktor, kung gusto mong maging doktor, mag-aral ka ng 4 na taon. No? Kung gusto mong maging engineer, mag-aral ka rin ng 4 na taon. So it boils down po doon sa tinatawag natin na development of your knowledge. Okay? Ng company, ng system, and then products po. No? Pag-aralan din po natin. And then, know your deepest why. Bakit ka ba sumali dito kay Lipgood? Ako po, ang dahilan ko kung bakit ako sumali kay Lipgood because gusto ko pong makabayad ng utang ko. May mga utang po kasi tayo no na sa mga nagdaang panahon no. Pero nakikipag-usap naman po tayo doon. At least po matupad ulit po yung pangarap po natin na makapunta po ulit ng ibang bansa because in my previous company nakapunta na po ako ng 12 countries pero yun po ay kumbaga naglaho po kasi nga po galing po tayo sa mga maling kumpanya no. So ano ba yung deepest why mo? Ako po ang isa rin sa dahilan ko is gusto ko na maging secured ang future ko no. Ayoko kasi tumanda ng walang pera no, yung bang-aasa tayo sa ibang tao. So yun po yung paghugutan nyo ng dahilan. Ano ba yung dahilan mo bakit mo gagawin si Lipgood? Okay? Know your deepest why. Okay? Step 2, ano na po yan, pag natuto na po kayo, marunong na po kayo sa mga pasikot-sikot ng business, i-share nyo na po yung business. Paano po yan? Invite to Zoom meetings. Araw-araw naman po, meron tayong mga Zoom meetings, di ba? May 7, may 8, may 9. So, ang gagawin nyo lang po talaga is more on invitation. Okay? Paano? Ang gawin nyo po, especially Monday, no? Learn to present, no? I-forward nyo po yung presentation. Napakadali naman pong mag-copy-paste. Tapos i-forward nyo yung one-on-one presentation. Sabihin mo lang, oh, mare, pare, baka available ka mamaya, attend ka, no? So, pwede rin po kayo mag one-on-one, no? Kung marunong na po kayo mag one-on-one, pwede naman po, no? Pwede rin pong group,
o kaya naman yung face-to-face, no? Kahit po one-on-one, yun po yung gawin po natin. Okay? And then ano pa? Record of your prospects. Ako po, ang record ng aking prospect, meron akong notebook, may nakasave po ako sa Excel, sa Google, no? Yan po ay kinikip ko at every time po pinapollow up po natin yan every now and then. Kasi kailangan din po may record kayo ng prospect at the same time marunong po kayong mag-follow up. Okay? And then share the business to at least 10 to 20 people per day, no? At least mag-forward po kayo ng mga business presentation natin sa kakilala nyo sa Facebook. Kahit po hindi nyo kilala, pwede naman po kayo mag-forward ng business presentation natin. Malay nyo, dun sa pino-forwarding ninyo, panoorin nila at magustuhan po yung konsepto ng negosyo. Marami po kayong pwedeng paggayahan ng ating mga posts, no, sa iba't ibang grupo na feeling nyo ay pwedeng mag-work sa inyo. Okay? So at least share the business 10 to 20 people per day, okay? Ano pa? Ano pa yung kailangan po ninyo? Kailangan meron po kayong tools, no? So, ano po yung mga tools na yan? Kailangan meron kayong laptop, meron kayong whiteboard, meron kayong projector for presentation. Ngayon, kung wala naman po kayo nito, kasi lahat po ako meron po nito ano na lang po kayo, mag Clearbook o kaya po yung flyers. Ang Clearbook po, nabibili po yan sa National Bookstore. And then, magpa-print po kayo ng ating presentation, i-insert nyo lang po yon, no? O kaya naman, kung gusto po ninyo, i-message nyo po ako, pwede ko po kayong padalhan. Kaya lang po, syempre, may bayad po yun, no? May gastos po kasi ang printing, ang papel, at saka po yung Clearbook, no? Medyo mahal po ngayon magpa-print. So, ito pong Clearbook, magagamit nyo po ito for one-on-one presentation. Even sa small group of presentation, pwede po, no? Kung makakapag-provide kayo ng Clearbook, mas maganda po. Kung may garahe kayo, pwede nyo pong gawin dyan. Mag-invite lang po kayo ng 3 to 5 people, explain nyo yung business, at yan po ang pwede po ninyong gawin para makadumami po tayo. Okay? Clearbook and flyers. Ano pa? Pwede rin po kayong magawa ng tarpaulin or yung banner, no, na pwede nyo pong ilagay sa harap ng bahay po ninyo para mas maka-encourage po kayo ng mga hindi nyo po kilala, no. Ako actually po meron po ako nito sa iba't ibang businesses, no. Ang ginagawa ko po, nakikipag ah, communicate ako sa may mga business, like ako, no, meron akong isang tindahan ng itlog na nilagyan ng advertisement niya. Nilagyan ko siya ng pangalan and then may advertisement sa baba. Yung parang ginagawa din po ng Coke, ng Pepsi, yung naglalagay sila ng mga signboard pero merong ano nila, libre yun pero yun po ay may advertisement nyo. So isa po yun sa mga ginagawa ko dito kay Live Good. Ano pa? Presentation materials. Okay? Ano po yung mga presentation materials niyan? Ito na nga po yun, no? Yung tarpaulin, yung banner, flyers po, no? Actually po, yung meron naman tayong isang website na katulad ni Upline Jesse Garcia. Meron po siyang isang website na kung saan makikita nyo yung mga flyers, yung mga presentation materials. Sa isa ko pong website, meron din po kayong makukuha dyan na pang print ng inyong Clearbook. Bibili nga lang po kayo ng Clearbook sa National Bookstore or kaya sa mga bookstore. Ang piliin nyo na po yung makapal kasi pangit pag manipis eh. So, yun po yung kailangan po ninyo, yung presentation materials. Okay? Step 4, okay? Yun pong tinatawag po natin na belief system. Kasi kailangan po naniniwala kayo sa sarili ninyo, no? Sa ano pa po, doon sa company. O ano po yan? Ano po yung mga belief system natin? Kailangan po yung attitude po natin, i-align po natin. Kasi never po kayong magiging successful sa isang negosyo kung hindi nyo po ipoforce ang sarili nyo na umatid po ng mga Zoom meetings natin. It boils down to attitude, no? Yung pag-attend, no? Actually po, hindi naman kinakailangan na araw-araw a-attend kayo, no? Every now and then, kung kayo po ay nagsasaing, nagluluto, may ginagawa. Hindi nyo naman po kailangan nakatutok eh. Kailangan lang po mapakinggan nyo lang. Katulad ko, ang ginagawa ko. Pag may Zoom, naka-open lang yung speaker o kaya meron akong Bluetooth para mas malakas para kahit anong ginagawa ko, napapakinggan ko po siya. So, yun po yung pwede nyo pong gawin. Okay? Yung benefits, ano po yung benefits? Dapat iniisip nyo po yung benefits ng kumpanya kung ano ang posibleng mangyari po sa inyo. Imagine niyo po if you're earning $1,000 to $2,000 per month or per week, di ba? So, ano po ang maibibigay niyan sa inyo in the future? And then, kailangan po meron din kayong long term. Okay? Ano pa? Yung commitment and consistency. Kasi po kailangan sa isang negosyo, para ka ding nagtayo ng sari-sari store, no? 'Di ba? May commitment ka na tumao doon. Ganon din po 'yan. Even po sa employment, 'di ba? May commitment ka na pumasok araw-araw. And then kailangan po consistent kayo. Consistent kayo nagpo-post, consistent kayo nag-share. Kasi po ang atin pong negosyo ay numbers game. Hindi po lahat
ay magkakagusto. Merong ayaw, merong gusto, pero kung kayo po ay continuous na nag-share, no, yan po ay may mga tatangkilik at tatangkilik din po sa inyo. Kaya nga po, yun po ang ating gawin. Okay? Ano pa? Dreams and decision. Ano po ba yung pangarap po ninyo? Bakit nyo ginawa si Live Good? Okay? Kasi nagdesisyon na kayo eh. Kung kasali na kayo kay Live Good, nandun na kayo sa decision eh. Paano yung dreams mo? Ano ba yung pangarap mo dito kay Live Good? Kung ikaw ay empleyado, gusto mong makuha ang iyong dreams, no? Yung iyong mga goal, kailangan po meron po kayong mathematics, no? Kaya nga po meron akong ginawang isang presentation sa YouTube yung bakit maraming empleyado ang hindi nakukuha ang kanilang pangarap, no? Hanapin niyo po diyan sa aking YouTube channel sa Live Good Pinoy, no? And then decision, 'di ba? Kailangan po talaga full decision po sa sarili ninyo na gagawin niyo po yung business po na ito. Okay? So ano pa, yung encouragement at saka po yung ethics in doing the business. Kailangan po, pagka po ginagawa nyo ang business, kailangan ini-encourage nyo rin po ang sarili ninyo at yung iba, no? At the same time po yung ethics. Ano po ba yung ethics? Pag sinabi pong ethics, kung ang inyong member ay nagpa-member ng isang taon, ay isang taon po ang ibayad ninyo, hindi po gagawin yung monthly, no? Kasi may mga case po tayong ganyan, no? At saka po yung halimbawa, yung recruit niya, imbis na direct niya, sa'yo mo dinirect, no? Mali po yun, no? So, in any business po, kung wala po kayong ethics sa paggawa ng business, wala pong patutunguhan yan. Kahit na ano pong business pa ang gawin po ninyo. Kung meron kayong ginagawang hindi maganda or mali, hindi po talaga magiging akma, no? Hindi po talaga kayo uunlad sa anumang klase ng negosyo. Kahit pa ho hindi live good. Okay? Ano pa? Faith. Do you believe that you can do this business with God? Kasi po, ang business po natin, of course, kailangan din po natin kahit paano nakasama po natin ang ating creator, no? Na pag tayo po ay gumagawa ng business, kailangan may faith po tayo sa kanya, sa sarili natin, na kaya po natin na umasenso po sa ganitong klase ng negosyo. Okay? Ano pa? Yung goals. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung goal mo? 6 months? 3 months ba? 1 year ba? 2 years ba? 5 years or 10 years? Okay? So dito po kay Live Good, kailangan meron kayong goals, no? Ano ba 'yon? Yung vision mo, ano yung strategy mo, ano yung team, ano yung achievable, ano yung support, ano yung motivation, ano yung measurable, yung kayang kunin in a matter of 1 year, 2 years, or 3 years, and then the results. Okay? So yun po yung ating goals. Okay? Ano pa? Happiness. Will it bring you happiness in the future? So kung gagawin niyo po itong negosyo po na ito at tingin nyo naman po ay magbibigay sa inyo ng saya, no, in the future, gawin po ninyo, no? Kasi po, yun po talaga ang happiness. Sabi nga nila, ang happiness po ay hindi po, sabi nga nila, ang pera daw po ay hindi nabibili ang happiness. Pero in reality, lahat po ng kasiyahan ng buong ng tao ay naka-associate po sa pera. Okay? So kailangan marunong po tayong kumita ng legal, no? Hindi po sa pangi-scam, no? 'Yun po ang atin pong tandaan, no? Minsan happy ka nga, no? Happy ka nga sa kinita mo pero nakapang-scam ka naman. So hindi po 'yun tama, may karma ho 'yan, okay? Ano pa? Kasi ito yung aking A to Z of success, no? Yung intelligence, you need to have knowledge, no? Kailangan po kahit papaano meron po kayong kaunting karunungan kung paano nyo po gagawin ang business ito, paano nyo po unawain, okay? Paano po mag-edit ng videos, paano mag-share, no? Yun po yung kailangan po natin. Kailangan po natin ng konting talino sa ganitong klase ng negosyo, okay? Yung judgment, what do you think about Live Good? Is it stable? Ano ba yung judgment mo kay Live Good, no? Ito ba ay makakatulong sa or hindi? Kung hindi, di wag mong gawin ang business. Pero kung tingin mo makakatulong sa iyo to, gawin po natin kasi hindi lang naman po kayo ang gagawa ng negosyo. Marami po tayong ka-team na tutulong po sa atin. Okay? Kindness. You have to be kind with your business partners. Kailangan po maging mabait po kayo sa inyong business partners at magkaroon po kayo ng patience na sagutin po ang kanilang mga katanungan. Hanggat maaari po, wag po kayong magalit, no? Kung yan man pong ibang mga tao na yan ay nag-iiba ng negosyo, wag din po kayong magalit, no? Kasi ano yan karapatan po nila yon. Pero tayo po nagpapaalala. Ako po honestly, kahit po dun sa mga nakikinig po nitong aking video na ka-team ko or ibang team, pag ang inyo pong mga business partners ay sumali sa ibang negosyo, ay wag po tayong magtampo or magalit or sumama ang loob kasi decision po nila yon. Kaya lang tayo po ay nagpapaalala kung mali po ang ginagawa ng isang business partners natin. Pero
wala rin po tayong magagawa. Pwede po natin silang hayaan. Kasi in due time, matututunan naman po nila kung ano po yung mga mali po nila. Okay? Ano pa? Yung love. No, love what you do. Mahalin nyo po yung ginagawa po ninyo. No? Mahalin po natin yung ginagawa po natin kay Live Good. Kasi pag hindi nyo po minamahal yung ginagawa na po natin kay Live Good, hindi po natin talaga marireach yung success dito. Okay? So ano pa? Manage your business. No? Kailangan po marunong kayo mag-manage. No? I-attract po ninyo, mag-educate, mag-train, mag-motivate, empower, reward. No? Huwag po kayong padala doon sa mga sinasabi na itong negosyo na to, hindi mo kailangan mag-motivate ng tao para kumita. No? Kalimitan po kasi sa mga ganyan, yan po yung mga scam, no? Yung hindi mo kailangan mag-motivate para kumita ka kasi interest lang po ng interest ang pera, no? Ako po nag-explain na po ako diyan sa ganyang mga klase ng negosyo, no? Na yan po ay hindi tatagal. That is proven and tested, no? Sa tagal ko po sa ganitong industriya, okay? So i-manage nyo lang po yung business po ninyo at sigurado po na magiging successful po tayo. Kahit naman po sa anong regular business, ganun po tala. And then, nurture your business. Expand it globally. No? Ibig sabihin, palawakin po ninyo ang inyong negosyo. Katulad po natin, napapalawak naman po natin ang business international. So, gawin po nating international ito. Huwag po nating isipin na ang atin pong market ay dito lang sa Pilipinas. Remember, our business is existing in 200 plus countries. Okay, yan po ang kagandahan po dito. Ano pa? Opportunity. So, this is the greatest opportunity as of today. So, i-consider nyo rin po ang opportunity na ito dahil kung meron man po kayong ibang ginagawa, wag nyo lang pong kalimitan na gawin si Livegood. Wala hong problema yan, no? Just pay the subscription of Livegood. Wala hong problema yan. At least hindi po kayo malaglag doon sa ating matrix. Okay? Prayer and then passion. So, you have to be passionate and pray lang din po, no? Kung meron man po kayong challenges sa ating mga ginagawa, no? Pray lang po tayo na lagpasan po natin yan. And magampanan po natin kasi dito naman po kay Livegood, ang priority din po talaga natin ay makatulong. Hindi lang po para kumita ng pera, ano? Para din po tayo ay makatulong doon sa mga tao na nangangailangan po ng opportunity. But again, this opportunity is for all, pero hindi po lahat ay para dito kay Livegood. So, sabi ko nga, wag magtampo kung hindi sumama sa iyo yung best friend mo, kamag-anak mo, or whatsoever. Kasi iba-iba po tayo ng mindset. Okay? So, ano pa? P, quitting is not an option, but rest if you are tired. No? Hanggat maaari po, kung nandito na po kay Livegood, wag po kayong mag-quit kasi sayang naman po yung opportunity. No? Kumbaga, dapat to nagkakaroon kayo ng vision na maganda yung mararating po natin dito kay Livegood. So, responsibility. Once you encourage them, you are responsible. Kasi po, syempre, kung kayo po ay nag-encourage na ng mga members dito kay Livegood, maging responsible po kayo sa kanila. Kasi po, kung kayo po ay gagawa ng ibang negosyo na same concept na multi-level marketing din, na katulad din naman ni Livegood, malilito na po sa inyo yung tao. Mawawala po yung inyong credibility. At parang binaliwala mo na yung responsibility mo na ikaw yung nag-encourage sa kanila. Sabi mo, kikita ngayon kay Livegood, but ngayon iba na, no? So, be responsible po, no? Kasi responsibility is one way of, maging successful po kayo sa ganitong klase ng negosyo. Success. So, ang success po ay takes time. It's not immediate. Hindi po madali. Actually po, ang success po sa isa ganitong klase ng negosyo, it will take you months. It will take you years. Even more than 2 years, 3 years, 5 years. Kaya lang po, nasa sa inyo pong mindset yan. Kung ang tingin mo sa negosyo ni Livegood ay quick rich scheme, hindi po kayo para dito. Ito po ay for long term. And this business concept is proven and tested na profitable business. But again, hindi po madali, no? Marami po tayong pagdadaanan ng mga challenges. Like sabi ko nga, yung discouragement sa sarili, dapat ma-overcome mo yan. Discouragement sa ibang tao, dapat ma-overcome nyo din po yan. Okay? Ano pa? Time frame. Short and long-term plans. Kailangan po, alam nyo yung time frame ninyo. Ano ba yung kaya mong i-achieve in a short period of time? Ano ba yung mararating mo in 3 years to 5 years from now? So, dapat po, naiisip nyo yung time frame. Again, in any success, kailangan po may time, no? Hindi po immediate. Hindi yung nag-join ka ngayon, 3 months, mayaman ka na. 6 months, mayaman ka na. 1 year, mayaman ka na. Hindi po ganun. It will take time at may proseso po yan. Okay? Ano pa? Unity. You have to unite your team, solve problems. Hanggat maaari po, kung may problema yung team, i-entertain po natin, i-unite po natin,
Pero kung tayo naman po talaga ay nagkakawatak-watak, dahil sa pag-iisip ng iba na wala pong teamwork mindset, talaga pong mawawalan tayo ng unity, no? Kahit naman po sa gobyerno ngayon, di ba? Pag nag-iiba-iba ng pananaw, nawawalan ng unity. So, ang unity po ay nangyayari lang kung pare-pareho po tayo ng vibration, pare-pareho tayo ng mindset, pare-pareho tayo ng gustong gawin, pare-pareho tayo ng gustong ma-achieve sa buhay. So, ganun po ang unity. Okay? So, ano pa? Vigilant in any actions that you do. So, maging vigilant din po tayo sa mga actions po na ginagawa natin, ano. Ako po honestly, nagkakaroon din po ako nag-a-activate po yung vigilant attitude natin kapag may nangyari na parang, "Ay, bakit hindi nagka-result 'tong nangyari sa akin?" Kasi meron akong attitude na mali 'no, do'n sa previous kung bakit hindi nangyari ang isang bagay 'no. Gano'n lang naman po 'yun, Kapag meron po kayong gustong i-achieve at hindi niyo po nagagawa, it means meron kayong kailangang i-align sa sarili po ninyo 'no. So gano'n po 'yun. Hindi lang po basta, opportunity 'no, kailangan po yung attitude din po natin. It boils down to attitude, okay? So ano pa, work on your progress and success. So work, kailangan po may trabaho. Hindi ho po puwedeng katulad nung iba nag-iintay na lang po ng spillover, ni wala ng time para mag-share ng business. So kailangan po i-work po natin ang inyong progress 'no. Kasi ako, may mga tao po ako na pinu-push ko na, "Uy, mag-invite ka sa Zoom." Until now hindi pa rin po ginagawa. So sayang lang po yung opportunity 'no. So work on your progress and success, okay? Ano pa? X. X nga, forget the past, move on. Kumbaga kung meron po kayong ginawang pagkakamali in the past 'no, mag-move on na lang po at itama kung ano yung ginagawa niyo ngayon sa kasalukuyan, okay? So 'wag naman pong paulit-ulit yung pagkakamali kasi hindi rin po magiging tama po yun, Hindi rin po magkakaroon ng magandang, kahihinatnan kung paulit-ulit po ninyong inuulit yung pagkakamali po ninyo na alam niyo namang mali, bakit mo pa ulit gagawin, okay? Kaya nga yung sinasabi ko nung isang araw sa isang kaibigan ko, sabi ko, "Alam mo ng scam yung company, tapos nagdaan na tayo sa ganyan, tapos papasok ka na naman." 'Di ba? Parang ano 'yun, parang hindi mo na-realize yung mga mali mo in the past kung bakit sasali ka na naman sa ganyang klase ng mga platform, 'di ba? So, forget the past, move on, and do the right thing. Okay, 'yun lang po 'yun. Ano pa? You. Yun po, yung the most important part of the business. Ikaw po yun, no? Huwag po kayong masyadong umasa sa upline. Huwag din pong umasa sa downline, no? Kailangan po ang knowledge po nyo. Kayo po kasi pag naging successful naman kayo, sino ba ang magdadrive ng sarili mong sasakyan? Sino ba ang magta-travel, no? Sino ba ang kikita ng malaki? Di ba? Ikaw po yun. So, you are the most important part of the business, okay? You need to take actions. Do not always depend on your upline. Kami naman po ay nandito ng mga uplines para po sumuporta sa mga member, pero wag naman po na wag kayong masyadong mag-rely sa upline. Kaya po yung iba nagko-quit. Bakit? Masyadong nag-rely sa upline, hindi nag-level up, hindi nagkaroon ng leadership na siya mismo ang mag-guide doon sa kanilang team. Kaya ngayon, yung iba kong mga ka-team, dahil mas umaasa dun sa isa, nadala na tuloy nung isa, no? Sayang, no? So dapat nag-stood up ka sa iyong team, okay? Success is not complete without you, no? So yan po yung bottom line natin. Ang success po ay hindi kumpleto kung wala ka, okay? Dito po sa atin, tayo po ay team, no? Kumbaga, yung you ay pwede pong maging team, no? Kasi sama-sama naman po tayo dito sa ating negosyo, okay? So yun lang po yung pwede kong ma-impart sa inyo, and hopefully meron po kayong natutunan sa mga sinabi ko. And this is also part of a training na sana po ay mapakinig po ninyo at ma-realize ninyo na maganda po ang opportunity ni Live Good. Okay? So, continuous lang po ang sharing ng business, and sigurado po meron po tayong mararating. Sabi ko nga, biro nyo ang Netflix, 230 million ang subscriber in 26 years. Ang Live Good po, 1,100 pa lang, pero nasa 14 months. Imagine niyo po kung ilang taon pa ang ipupunta natin or tatahakin natin para lang po tayo ay magkaroon ng maraming subscriber. Na yan naman po ay mangyayari din kay Live Good. Kaya lang, nasaan ka nung lumalago ang kumpanya. Okay? So, it's up to you kung gusto mong magpaiwan. Nasa sayo yan. Pero doon po sa mga tao na umalis po kay Live Good, nakabayad na kayo ng subscription po ninyo, pwede naman po kayong bumalik. Magbayad lang po ulit kayo ng subscription kasi yung affiliate fee naman, lifetime, lifetime naman yun One-time lifetime membership lang yon, and then tsaka kayo bumalik. So, yun lang po, and hope ipalo nyo po ako dito sa aking Facebook account, sa aking YouTube channel, no, at Live Good Pinoy.
Meron din po akong TikTok at Live Good Pinoy. Pwede niyo po akong i-follow po doon at makita niyo po yung aking ginagawang video tutorials tungkol po dito sa business. So again, thank you so much and magandang araw po sa inyong lahat.